sa wakas mga kababayan ay makakawala na tayo sa pagiging sunod-sunuran sa Amerika. Dahil alam naman natin, noong panahon ni Biden ay talaga naman mga kababayan na kung ano ang gusto ng Amerika ay talagang yun ang gustong gawin ng Pilipinas. Sa pamumuno ni Marcos Jr. na dati ay ayaw papasukin ng Amerika, pero nung after ng 2 beses na makapunta siya sa Amerika, ay biglang nagbago ang ihip ng hangin mga kababayan. At this time, tutulungan tayo ng bagong presidente ng Amerika na walang iba kundi si Donald Trump, si President Donald Trump. At syempre, tinutulungan niya si Pastor Apollo C. Quiboloy mga kababayan, dahil kahapon lang mga kababayan ay panibagong pag-dismiss sa kaso na ibinabato na walang kakwenta-kwenta kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa kay OJC. Na-dismiss po yan kahapon mga kababayan, again for the 3rd time or the 4th time na na-dismiss ang mga kaso na binabato kay Pastor. Alam mo, itong tulong ng Amerika mga kababayan, hindi naman pag sinabing tulong ay aid, pera, armas or anything like that. Ang pagtulong sa pag-iwas natin sa giyera or kaguluhan ay malaking tulong na sa Pilipinas yan mga kababayan. Yung iiwas tayo ng Amerika sa giyera at kaguluhan ng ibang bansa, malaking tulong na po sa atin yan. Makakatulong na po tayo ng maimbing. Halimbawa, ito si Donald Trump, ayaw po ng giyera nito. So ibig sabihin mga kababayan, safe tayo. At pag-uusapan natin yan maya-maya lang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Bago tayo magsimula, kumustahin muna natin yung mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. I'm sorry, we are driving. We just want to make this day productive. At may kukunin lang tayo sa Tagaytay kasi baka maging busy na tayo at baka mamaya mag-cover tayo sa Manateros. Today is Tuesday at wala si Boss Dada. Nandun siya sa Davao ngayon. Baka lang mamaya mag-cover tayo or tayo muna kumalili kay Boss Dada, no? Pero ganun pa man mga kababayan, pag-uusapan natin itong playbook ng Amerika na ginagaya sa Pilipinas. As if you can remember, yung pinag-usapan natin na yung pag-weaponize ng husgado ng Amerika ay ganun din nangyayari din dito sa bansa natin. Dahil nga kung mapapansin natin ay talaga namang nagagamit or nangingibabaw ang ating Department of Justice dito sa ginagawa nga itong playbook, katulad na lang halimbawa ng KOJC siege mga kababayan. May hand po dito. Ito nga ang sabi nga nila si Marcos Jr. mismo ang may sabi na this is whole of the nation approach. Yung pag-arresto daw di umano kay Pastor Apollo Quiboloy na hindi naman nangyari dahil sumuko si Pastor Apollo C. Quiboloy ay bunga daw yon ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. So yun ay nagpapatunay na talagang ginagamit nila lahat ng kanilang kapangyarihan para mapatahimik o mapabagsak kung sino man na kanilang mapagtitripan, okay? O kung sino man na kanilang babalakin na gipitin, katulad na nga lang ni Pastor Apollo C. Quiboloy na ngayon ay naging biktima ng political persecution at ngayon siya ay naging political prisoner. Huwag na po tayo magbulahan mga kababayan dahil wala namang ibang rason kung bakit si Pastor Apollo C. Quiboloy ay kinukulong nila, na wala pa naman napapatunayang kasalanan at wala pa namang tawag dito, wala pa namang hatol ang hukuman. At ngayon nga mga kababayan, since nagiging maganda na ang takbo ng Amerika, kahapon may bago na naman namang nilabas na itong isa sa mga kasong isinampa kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa Amerika ay muli na dismiss. Nandito yon. Okay, pasensya na at nagdadrive tayo. Basahin mo nga yan.
Ano ba sabi dyan? Breaking news. Charges for serious offenses against KOJC members in the US have been dismissed again. Okay. Alright, so sabi doon, breaking news, serious charges from of KOJC members in America was dismissed again. So ibig sabihin again mga kababayan, halos lahat ng mga kaso na ibinabato, ipinupukol nila kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa KOJC sa Amerika ay unti-unti na pong dinidismiss. Dahil bakit? Dahil nagiging matuwid na po, dahil nagiging matuwid na po mga kababayan ang gobyerno ng Amerika. So kung matatandaan ninyo yung mga sinabi ni Donald Trump noong kanyang inauguration ay talaga namang taliwas o kabaliktaran doon sa pinagagawa ng Biden administration. At kung nandun din si Biden mga kababayan ng inauguration at harap-harapang sinasabi ni Trump mga kababayan yung kabulastugan or walang hiyaan na pinagagawa ng administrasyon ni Biden, yun ay patunay mga kababayan na walang sinasanto ang Trump administration. At although hindi naman sila ang mamumuno sa atin sa Pilipinas, pero magkakaroon pa rin ng epekto ito mga kababayan, dahil alam naman natin na ang Amerika ay yan ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Okay, so kung hindi man sila kasi may mga humahabol na bansa, kung hindi man sila ang pinakamakapangyarihan as of this moment, nakakasiguro ako na isa sila sa may pinakamakapangyarihang bansa dito sa mundong ito. Alright? So now mga kababayan, nakikita nyo po, malinaw na malinaw at hindi na natin, you don't need to be anyone, you don't need to be anything or matalinong tao para maintindihan kung ano po ang nangyayari sa ating bansa, especially dito sa mga panggigipit na nangyayari sa mga personalidad na talaga namang hindi sumusunod sa kanilang patakaran or hindi umaayon sa kanilang kagustuhan ang ginagawa. Like for example, the KOJC, yung mga pinatatawag nila sa Quadcom, sa mga hearings, na kung gusto nila ipakontempt, kung ano-ano dahilan na lang ang kanilang ipinupukol at ginagawa para maipakontempt nila itong mga gusto nilang ipakontempt. Yun ang problema dito sa atin mga kababayan, dahil unang-una parang hindi po nila sinusunod ang batas ng Pilipinas, no? Mas sinusunod pa nila yung utos na nakakataas o yung mga amo nila kaysa doon sa batas ng Pilipinas na supposed to be yun ang nagiging libro natin sa pagtupad nitong mga tinatawag nating mambabatas doon sa saligang batas ng Pilipinas. So now, medyo alarming po ito mga kababayan, dahil hindi natin alam kung alam ba nila ang batas or talagang iniiwasan nila itong batas or talagang nilalabag nila para lang mapaganda ang relasyon nila doon sa kanilang amo at mabigyan sila kung ano man ang kanilang kahilingan. Parang yun po ang nakikita natin dito Oo. Kasi sa panahon ni Pangulong Duterte, kung makikita mo, there's a lot of instances na po pwede niyang gawin yung mga ganitong pagkakataon, pero hindi niya ginawa. Doon sa panahon ni Pangulong Duterte, wala sigurong ginawa ang Diyos, walang araw na ginawa ang Diyos na hindi minumura si PRRD ng mga kritiko niya sa politika. Pero ni isa noon, wala siyang ginipit, wala siyang pinersecute, no? Kung walang basihan. Ang dami-dami po ng mga bumabanat kay PRRD, si even Leni Robredo na gusto nga i-impeach ng mga gabinete ni PRRD during those times, pero nagalit si PRRD because siya ay sumusunod sa batas. Si Leni Robredo ay binoto ng mga tao, iniluklok ng mga tao, at wala tayong karapatan, walang karapatan ng sino man o gabinete na impeach si Vice President Leni Robredo, dahil yan po ay halal ng bayan. Walang iba makakapag-alis dyan kay Leni Robredo kung sakasakali man noong panahon na yun, kundi ang taong bayan na nagluklok sa kanya. Since ayaw ng taong bayan ng mga ganong mga moves, syempre ayaw din ni PRRD. At si PRRD kasi nakikinig yan sa taong bayan, di ba? Kung si PRRD ay gahaman sa kapangyarihan, he has all the opportunity and chance
para manatili sa kanyang pwesto dahil mahal naman sa mga tao eh. 'Di ba? Bumaba siya sa kanyang pwesto na napakataas ng rating. So, noong panahon na 'yon, kung halimbawa man na gustuhin niya na manatili sa pwesto, magagawa niya 'yon kasi sumusuporta sa kanya ang majority ng mga Pilipino. Oo, alam natin na may mga kukontra noon, pero majority ng mga Pilipino ay susuporta sa kanya dahil maganda yung ipinakita niyang pagtatrabaho dito sa ating bansang Pilipinas, at nakita naman natin yung mga resulta ng kanyang pagtatrabaho, di ba? Diyan nga siya tumanda Diyan nga tumanda ng lalo si PRRD sa pagiging presidente. Kung matatandaan nyo, sinasabi nga niya sa kanyang anak na si BP Sara Duterte na huwag kang magpresidente dahil nakakapagod, stressful, at hindi worth it ang pagtatrabaho dahil mababa nga ang sweldo, tapos pupukulin ka pa ng pupukulin ng mga kritiko. So it's not worth it, no? But BP Sara Duterte is a different person, no? Lalo na ngayon na siya ay ginipit din, mga kababayan, at pinapahiya rin itong Marcos administration at sinisira ang pangalan. I think that's enough reason para tumakbo siya sa pagka-presidente ng Pilipinas dahil nakikita niya na hindi maganda ang takbo ng pamamahala ngayon sa ating bansang Pilipinas. And now, mga kababayan, dahil nga dito, balikan po natin itong mga kaso-kaso na ipinupungol nila sa KOJC, kay Pastor Apollo Sikibuloy. Itong mga kababayan ay napakahalata naman, no? Napakahalata na ito ay talaga namang mga gawa-gawa lang nila dahil nga ginagaya po nila yung playbook ng Amerika. Pinakita na po natin yan, no? Maraming video po na lumabas regarding dito sa pagpe-persecute, pagigipit ng Biden administration sa mga man of faith or mga simbahan, and even ito mga pregnancy care centers sa Amerika ay talaga namang nilulusob nila at nagkakaroon ng mga open fire, pananakot, at sila nga ay talagang pro-abortion, mga kababayan. So yun po ay isa sa pulisiya ng Biden administration, at gumagawa pa nga sila or nagha-hire pa sila ng mga tao para magmanman doon sa mga ahensya or korporasyon or mga grupo na gusto nilang pasukin at gusto nilang pabagsakin. And now, dahil dito, mga kababayan, napapansin natin na lalong dumadami ang taga-suporta ni Pastor Apollo Sikibuloy, no? Dahil pag ikaw nga naman ay sinira na wala namang kadahilanan, syempre nakikita yan ng taong bayan nakikita ng taong bayan ang ginagawa sa'yo, na paggigipit, pangwawalang hiya, at kung ano pang mga masasama na ginagawa sa'yo, makikita ng taong bayan yan. Kung wala naman sila pinagbabasihan sa kanilang mga sinasabi, talaga namang magre-react ang taong bayan, at imbis na sila ay paniwalaan, sila ay kamumuhian. Katulad lang nangyayari ngayon. Maglakad-lakad ka, pumunta ka sa mga kanto-kanto, magtanong ka kung naniniwala ba kayo na nagawa ni Pastor Apollo Sikibuloy ito, na which is gagawin natin yan, mga kababayan. Gagawin natin yan, mga kali-kali survey, na wala tayong time masyado, kaya darating yung time na lalabas tayo at magtatanong tayo personal sa ating mga kababayan tungkol sa mga kaganapan na nangyayari sa ating lipunan. For now, nandito muna tayo at yun, medyo matraffic. So ito ay patunay, mga kababayan, na hindi na bulag, hindi na bingi ang karamihan sa ating mga kababayan at marunong na mag-analyze ng sitwasyon. At ako ay nagpapasalamat din sa mga kababayan at nakikinig kayo, hindi lang sa akin, hindi lang sa mga Sabanateros, kundi pati sa ibang vloggers na nagpapahayag ng katotohanan, yung tunay na talaga nangyayari sa ating lipunan, na pilit nila pinagtatakpan sa pamamagitan ng paggawa-gawa nila itong mga sitwasyon, no? Itong mga pangyayari na talaga halatang-halata mo ng mga scripted, mga kababayan. So pilit nila pinagtatakpan itong mga tunay na issue ng lipunan, katulad ng BICAM, itong budget natin, at yung
walang kawalan ng solusyon sa mga problema na kinakaharap ng especially ng mamamayang Pilipino. At yan po mga kababayan ay unti-unting magbabago pag tayo po ay naghalal ng matitinong mga politiko katulad ni Pastor Apollo C. Quiboloy. At syempre wag natin kakalimutan mga kababayan itong PDP lineup. Nakita naman natin yung dalawang pambato ng PDP doon sa sukatan na ginawa dyan sa SMNI. At sukatan mga kababayan, every Saturdays and Sundays, markahan nyo na ang inyong mga kalendaryo dahil magaganap yan every Saturdays and Sundays alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. At kasama po tayo dyan sa mga nag-a-anchor dyan sa sukatan. At kung matatandaan nyo noong Sabado mga kababayan ay talagang napakagaling itong si Atty. Vic Rodriguez at Atty. Jimmy Bondoc sa kanilang mga ipinahayag na plataforma at pagsagot sa mga katanungan na ibinabato o ibinabato ng programang sukatan. Talagang tusok na tusok mga kababayan. At kaya nga sabi ko hindi tayo mapapahiya dito sa pag-endorso or pagkakampanya dito sa mga kandidato nito dahil una pa lang meron na talaga mga talents. May mga talents at talaga namang nakikita naman natin si Atty. Vic Rodriguez ay lumalaban sa katiwalian, lumalaban sa korupsyon at isa rin siya sa mga vocal ngayon na talagang bumabatigo sa administrasyon ni Marcos na parehas naman din natin ng layunin yung may saayos sa ating bansang Pilipinas at matapos itong korupsyon, matapos ang paghahari-harian ng mga politiko na akala mo sila na ang mga may-ari ng Pilipinas maging sa batas at sa pagbabalangkas or pamumudbud or pag-segregate ng pera ng taong bayan. Sila na po yan mga kababayan. At ngayon eto nga palaganapin po ang video na ito, i-share po natin, mag-like at subscribe po tayo at ipakita natin sa buong mundo ang ginagawa nilang paggigipit kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa KOJC. And even si VP Sara Duterte ginigipit nila, si PRRD at lahat po ng mga gusto nilang mapagtripan at hindi umaayon sa kanilang mga kagustuhan at layunin na ginagawa nila or kamulastugan dito sa ating bansa, talaga namang pag-iinitan. Hindi lang naman sila PRRD, maging mga kongresista, mayor or sino pa mga politiko na hindi umaayon sa kanila ay nagkakaroon ng problema katulad na pag-disqualify sa eleksyon at pagsususpinde sa mga posisyon na mga congressman, mayor like in Cebu, di ba? Si Governor Mamba ng Cagayan at si diyan ba sa Davao meron din diyan sa may si yung gobernador dati na ngayon medyo nagigigat siguro magsalita kasi nga talagang natikman niya ang lupit ng Marcos administration. Pero nagpapasalamat pa rin tayo doon sa mga nananatiling tumatayo at naninindigan sa kanilang pinaglalaban. Saludo po sa inyo. At syempre ako mga kababayan, ako ay susugal kay Pastor Apollo C. Quiboloy dahil alam ko na talagang magagawa niya kanyang mga pinapangako at ang vision niya sa ating bansa para makamta naman natin kahit papaano ang kasaganaan, katahimikan at kaunlaran dito sa ating bansang Pilipinas. Katulad ng bansang kaharian o tinatawag nilang kingdom Kingdom of Jesus Christ diyan sa Davao mga kababayan. Kung pwede po nating maranasan yan pag si Pastor Apollo C. Quiboloy ay naipasok natin diyan sa politika dahil ngayon nga na hindi pa man nakakapasok or hindi pa man si Pastor Apollo Quiboloy politiko ay talagang may nagawa na siya sa ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagtulong ng paglilinis, pagtatanim ng puno, pangalaga sa kalikasan at syempre pag-eliminate dito sa mga tinatawag natin na mga CPP, NPA, NDF na talaga namang nagpapahirap sa ating mga kababayan lalo-lalo na dyan sa mga liblib na lugar at mga kabundukan. Malaki po ang itinaya ni Pastor Apollo C. Quiboloy dyan. Isipin mo, sino ang gagastos ng 2 bilyon para lamang para sa katahimikan ng bansang Pilipinas. Kahit sinong politiko, mga kababayan, wala pang gumastos ng 2 bilyon na galing sa kanyang bulsa, sa bulsa ng kanilang ministry or kongregasyon, para
sa katahimikan ng ating bansa. Walang iba yan kundi si Pastor Apollo C. Quiboloy. Yan ang tunay na nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Walang hinihinging kapalit. Actually, si Pastor Apollo C. Quiboloy, mga kababayan, ay hindi naman tumatakbo para maging isang politiko, ha? Tumatakbo si Pastor Apollo C. Quiboloy dahil nakikita niya na mayroon siyang maitutulong sa ating bansa, no? Meron siyang maitutulong at meron siyang kakayahan, ha, na para masolusyonan ang ilang mga problema na kinakaharap ng ating bayan. Yun po ang rason kung bakit tumatakbo si Pastor Apollo C. Quiboloy. So kaya, mga kababayan, dahil dyan sa pag-dismiss na yan, ha, yan ay nagpapatunay na itong mga kaso na ito ay gawa-gawa lang at talagang panggigipit dito sa number 1 na support system ng mga Duterte. Alam nila na si Pastor Apollo C. Quiboloy ay nakakapagpanalo ng kandidato. Kaya nga sila nagpupuntahan dyan sa Kingdom of Jesus Christ. At nakita natin, ha, doon sa Kingdom of Jesus Christ wall na napakaraming picture ng mga politiko, ng mga trapo, ng mga manggagamit, ha, mga plastic, mga walang hiya, ha, ang pumupunta dyan, nagpapapicture kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa tuwing halalan. Pero ngayon, na kailangan ng tulong ni Pastor Apollo C. Quiboloy dahil sa panggigipit ng gobyerno ito, nasaan sila? Nananahimik. Bakit? Dahil ba sila ay nakikinabang? Kaya, mga kababayan, paulit-ulit po kami na nakikiusap, nagsusumamo sa inyo na pumili po tayo ng tama ngayong 2025 midterm election. Ilagay natin number 1 sa balota si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ako'y tataya ko nga, sabi ko nga, pag hindi ginawa ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanyang mga sinasabi, aba, titigil ako sa pagbablog, isasara natin ang Master Juday Channel. Pero ako, nakakasiguro ako na hindi mangyayari yon dahil si Pastor Apollo C. Quiboloy may prinsipyo, may pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa bayan, at may pagmamahal sa bansang Pilipinas, lalo-lalo na sa mga Pilipino. Once again, this is Master Juday saying thank you, God bless you all, and to God be the glory. See you later, mga kababayan.